Ang karanasang matutungayan nyo ngayon ay aking naranasan taong 1983 sa isang baryo na matatagpuan sa Capiz. Itago nyo ako sa pangalang Ramon. Sa mga panahong ito ako ay nasa 12 taong gulang pa lamang. Kapag wala akong pasok ay sumasama ako kay tatay sa kanyang trabaho. Isa itong karpentero at nang dahil sa kanyang kasipagan ay nakapagtapos kami sa pag-aaral. Yung nanay namin ay namayapa nung ako ay nasa 5 taong gulang pa lamang. At si tatay ang nag-alaga at nagtaguyod sa amin. 2 lang kami ni kuya ang anak. At sa mga panahon din na ito ay nagtatrabaho siya sa murang edad. Pero habang ginagawa niya ito ay nag-aaral pa rin siya at palagi siyang napapabilang sa mga parangal. Mabait at masipag si kuya kagaya ng aking ama. May isang pagkakataon na merong pinatayong bahay ang kaibigan ni tatay sa isang bayan. At sakop pa rin ito ng Capiz. Hindi naman ganun kalaki ang bahay na kanyang ipapagawa kaya naman kayang-kaya itong gawin ng 3 katao. Kinuha naman ni tatay ang kanyang kumpare na itago na lang natin sa pangalang Mang Ambo. Bale 3 kami ang mananatili sa baryo na iyon. Sa unang araw namin ay gumawa muna kami ng maliit na barong-barong. Ito yung tutulugan namin sa ilang araw naming pananatili doon. Ito namang kaibigan ni tatay na nagpapatayo ng bahay ay tawagin na lang natin sa pangalang Mang Gustin. Sa unang gabi namin ay wala naman kaming naramdaman o narinig na kakaiba. Subalit nagkaroon kami ng masamang panaginip. Ang nakapagtataka sa panaginip na ito ay halos pare-pareho at iisa lang ang sinasabi ng taong nakita namin sa aming panaginip. Huwag ituloy ang pagpapatayo ng bahay ni Mang Gustin. Nung una inisip namin na nagkataon lamang ito. Hanggang sa isang gabi pagkatapos naming kumain ay agad kaming nagpahinga. Sapagkat pare-parehong sumasama ang aming pakiramdam. Sa lahat ng napuntahan kong lugar, dito lang ako kinalabutan ng ganito. Pakiramdam ko ay merong nakatingin sa atin sa tuwing magtatrabaho tayo. Lalo na ngayon. Tay, wag na nating pag-usapan yan. Kinikilabutan ako. Oo nga naman pare, matulog na lang tayo. Sinasabi ko lang ang totoo. Alam ko na nararamdaman nyo rin ang nararamdaman ko. Oo na tay, pero wag nyo na pong ulitin. Kinikilabutan na talaga ako. Tumahimik naman si tatay at pinikit ang kanyang mga mata. Ito ang pangatlong gabi namin na hindi kami makatulog ng maayos. Talagang kinikilabutan kami at nakikiramdam kami sa paligid. Bandang 8:00 ng gabi ay nakarinig kami ng isang tunog na ayon kay Mang Ambo ay isang tik-tik ang gumagawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganito. Kaya naman agad itong napabalikwas sa kanyang higaan at tumabi sa amin ng aking tatay. Anong problema, Ambo? Nadidinig niyo rin ba? Yang tunog na yan? Oo naman.
Hindi kami bingi. Bakit? Anong klaseng ibon ba yan? Hindi yan ibon. Tik-tik yan. Nagpapahiwatig na mayroong umaaligid na aswang. Nanigas ang aking katawan at nakaramdam ako ng matinding takot. Sa edad kong ito ay hindi ko pa alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Hindi naman nagtagal ay unti-unting lumamig ang simoy ng hangin. Ito na pala ang isang senyales na merong umaaligid sa amin. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarinig na kami ng mga yapak sa labas ng aming barong-barong. Kaming tatlo ay nagsiksikan sa isang sulok. Si tatay at Mang Ambo ay meron ng hawak na martilyo. Ako naman ay meron ng hawak na palakol. Para kung sakaling meron mang pumasok ay meron kaming pangdepensa. Mahigit kalahating oras kaming nakiramdam at nakinig sa aming paligid. Hindi kami nag-ingay o nag-usap. At ang tanging nadidinig lang namin ay mga ingay sa paligid. Bandang 9:00 ay dito na kami kumalma. Kasi yung mga ingay na nadidinig namin kanina ay unti-unting nawala. Wag na muna siguro tayong matulog ngayon. Makiramdam tayo. Hindi na tama tong nangyayari. Meron talagang umaaligid sa atin. Oo nga tay, yan din ang iniisip ko. Wag na muna tayong matulog. Mas mabuting maging handa tayo. Tumango naman si Mang Ambo sa aming suwestyon. Bandang 10:00 ng gabi ay dito na nagsimulang umalulong ang mga aso ng mga kapitbahay nila Mang Gustin. Ang pangit pakinggan at nakakahilakbot. Sina Mang Gustin ay pansamantalang tumitira sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa sa kabilang baryo. Kaya naman kung merong mangyari sa amin, ay hindi agad namin siya matatawag. Manatili tayong kalmado. Mga karpentero tayo. Doble ang lakas natin. Tumango na lamang kami ni Mang Ambo kay tatay. Sapagkat totoo naman ang kanyang sinasabi. Mahirap kalabanin ang isang karpentero. Nang dahil ang aming katawan ay mas matigas at solido nang dahil sa pagtatrabaho ng mabigat at paspasan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ay dito na kami binulabog ng todo. Isang kalabog ang narinig namin sa bubong ng barong-barong, sapagkat nilundagan ito nang hindi namin matukoy kung ano. Hindi namin alam kung tao o hayop ang may gawa. Pero ang sigurado kami ay malaki ito at mabigat kung pagbabasehan ang tunog sa yero. Nang dahil naman dito ay medyo nagpanik kaming tatlo. Sige, pumasok ka. Kung ano o sino ka man, wag na wag mo kaming susubukan. Hindi kami aatras sa iyo. Subukan mo lang. Babasagin ko yung mukha mo. Makalipas ang 1 minuto ay biglang natumba si Mang Ambo. Nagsimulang manginig at kung ano man ang nangyayari sa kanya sa mga sandaling ito ay hindi namin alam. Nilapitan naman siya ni tatay at kinausap. Pare, Ambo, kumalma ka. Anong nangyayari sa iyo? Hoy Ambo, kausapin mo ako. Ako naman ay patingin-tingin sa paligid. At nang mapasulyap ako sa maliit na bintana ay kitang-kita ng 2 mata ko. Ang isang nilalang na maitim at medyo namumula ang kanyang mga mata. Kung titignan ay isa pa rin itong tao. Subalit parang may putik ang kanyang mukha. Tay, sa bintana.
Tumingin si tatay doon at nakita rin niya ang nilalang na ito. Pero imbis na matakot ay tumayo ito at binato ng martilyo ang bintana. At ang nilalang na ito ay agad na umalis. Galit na galit si tatay at parang magwawala. Pinapakita lamang niya sa mga nagpaparamdam sa amin na hindi kami aatras kung meron man silang gagawing masama. Makalipas ang 5 minuto ay nagising naman si Mang Ambo. Nagtanong ito kung ano ang nangyari at dito naman namin kinuwento sa kanya ang lahat ng karanasan namin. Maging alerto lang tayo. Wag na wag tayong magpapatinag sa mga hayop na to. Nanatili kaming gising hanggang umaga. At bandang 6:00 ay dumating si Mang Gustin at agad naming kinuwento ang lahat sa kanya. Kahit siya ay hindi rin makapaniwala sa aming kwento. Sapagkat ilang taon na siyang naninirahan doon pero ni isa, wala siyang naging karanasan. Inisip naman namin na baka nang dahil sa kanyang asawa, kaya hindi sila binubulabog. Posibleng kilala ang kanyang asawa ng mga nambubulabog na aswang sa amin. Sa araw na ito ay sinigurado talaga naming matatapos ang kanilang bahay. Wala kaming sinayang na oras nang sa ganun bago pumatak ang gabi ay makauwi na kami sa aming bayan. Nagpapasalamat naman kami sapagkat natapos din naman namin bago pumatak ang 5:00 ng hapon. Hindi na kami naghapunan at agad kaming nagpaalam kay Mang Gustin. Naiintindihan naman niya kung bakit kami nagmamadali. At sabi naman ni tatay kahit kailan, hindi na siya babalik sa baryo na iyon. Hanggang dito na lang ang kwento.